Sa video na ito, ay ating susuriin ang mga mahahalagang pangyayari na may kinalaman sa kabihas ng Minoan, Mycenaean, at kabihas ng klasikal ng Greece upang mas lalong yumabong ang inyong kaalaman tungkol dito. Batay sa mga dalubhasa na nag-aaral sa mga nakaraang sibilisasyon, ang yugto ng pag-unlad ng lipunang Aegean ay nag-umpisa sa Crete mga 3,100 BCE o before Common Era. Ang pangalang Minoan ay hinango sa pangalan ng maalamat na hari na si Minos na nagtatag ng kabihasnan. Ang mga Minoan ay tanyag bilang magagaling gumamit ng metal at iba pang teknolohiya. Ang kanilang tahanan ay gawa sa laryo o bricks at may pamamaraan sila ng pagsusulat. Mahusay rin silang manlalayag. Nang lumaon, sumikat ang Knossos bilang isang malakas na syudad, at napagtagumpayang hawakan ang buong pook ng Crete. Dito makikita ang palasyo ng hari na ipinatayo sa may 2 ektarya ng lupa na napapalibutan ng mga bahay na bato. Ang tirahan ng hari ay napinsala ng magkakasunod na delubyo at iba pang likas na sakuna. Ipinagpalagay mula 1600 BCE hanggang 1100 BCE, nakamit ng Crete ang kasaganaan. Yumabong ng lubos ang pinagkukunang yaman ng Crete, resulta ng pagpapalitan ng produkto ng mga Minoan sa silangan at sa may dakong Aegean. Tumaas lalo ang bilang ng mga bayan at lungsod kung saan ang Knossos ang nagsisilbing pinakamalawak at sentro ng kalakalan. Ang lipunang Minoan ay hinati sa 4 na antas: ang mga maharlika, mangangalakal, magbubukid, at mga alipin. Sila ay puno ng katiwasayan kung kaya't nahumaling sila sa mga mag-agarang bagay at kasangkapan. Maging sa aspeto ng palakasan ay hindi nagpaiwan ang mga Minoan. Sila ang unang nakapagtayo ng arena sa buong daigdig kung saan isinagawa ang mga paligsahan sa iba't ibang larangan. Tumagal ang kabihas ng Minoan hanggang 1400 BCE. Nagwakas ang kanilang kabihasnan nang sunod-sunod na makaranas ang Knossos at mga karatig pamayanan nito ng paglusob na sumira sa kanilang kabuhayan at lipunan. Dahil dito, nagsimulang humina ang kanilang pamumuhay hanggang sa ito ay maglaho sa kasaysayan. Bago pa man mapasailalim sa kapangyarihan ng mga Mycenaean ang Crete, nagsimula na ang mayaman ng kabihasnan nito sa Timog Greece. Ang Mycenae ay matatagpuan sa dagat Aegean, at lundayan ng isa pang mayamang kabihasnan. Matatagpuan sa syudad ang mga mahuhusay na lansangan, at mga tulay na nagdurugtong sa bawat lugar. Napapalibutan ng mataas at matibay na pader upang magsilbing proteksyon sa posibleng pag-atake. Noong 1400 BCE, napasa kamay ng mga Mycenaean ang pulo ng Crete, dahil na rin sa husay nilang maglayag. Ipinapalagay na sila ang pinagmulan ng kabihas ng Greek. Maraming bahagi ng kabihas ng Minoan ang makikita sa mga Mycenaean Greek. Nariyan ang ilan sa mga wikang Minoan, sining, at ilang mga alamat at kwento. Karamihan sa mga wikang Minoan ay makikita sa wika ng mga Mycenaean Greek. Nakakalungkot isipin na walang matagpo ang direktang aklat na naglalaman ng mga kwento ng mga pinuno at magigiting na Mycenaean. Tanging sa mga aklat na isinaling wika ang mababasa. Dahil dito, ang mga kwento tungkol sa mga Diyos-Diyosan ang naging batayan ng alamat ng mga Greek. Ang mga makakapal na pader ng Mycenae, na inaasahang magbibigay ng proteksyon sa kanila, ay hindi nangyari nang lusubin sila ng mga Dorian, mula sa Hilagang Greece noong 1100 BCE. Sa pagbagsak ng Mycenae, marami sa mga mamamayan nito ang lumikas, patungo sa ibang pulo sa dulong bahagi ng dagat Aegean. Isa na dito ang mga pulo ng Ionia, na yumabong dahil sa pakikipagkalakalan. Ang mga kaganapang ito, ay tinawag na Dark Age, o madilim na kapanahunan na tumagal ng halos 300 taon. Naging pangkaraniwan ang digmaan ng iba't ibang pamunuan ng bawat pamayanan. Natigil ang pagpapalitan ng mga produkto, pagsasaka, at iba pang uring pangkabuhayan. Maging ang pag-unlad ng sining at pagsulat ay unti-unting nahinto. Sa paglipas ng madilim na kabanata sa kasaysayan ng kabihas ng Mycenaean,
Dahan-daang sumibol ang isang panibagong kabihasnan na matatagpuan sa lungsod-estado ng Ionia. Ang mga karunungang dala ng mga Ionian ay madaling kumalat hanggang sa kabuuan ng Greece, at may malaking impluwensya sa kamalayan ng mga tao. Ilang bayan sa baybayin ng Greece ang nagpahayag ng kanilang sariling pagkakakilanlan, na may mahalagang papel sa pagkilala ng natatanging kabihasnan ng Greek, na tinatawag na Hellenes. Hango sa salitang Hellas na ang ibig sabihin ay Greece. Ito ay bantog sa kasaysayan bilang kabihas ng Hellenic, na tumagal mula 800 BCE hanggang sa 400 BCE, at tinaguri ang isa sa mga pinakamaningning na kabihasnan sa mundo. Bunsod ng mga labanan bago pa ang pagsibol ng Hellenic, nagpagawa ng mga tanggulan ang mga Greek na inilagay sa tabi ng mga burol, at sa mga ibabaw ng bundok upang may pagtanggol ang kanilang sarili sa paglusob ng samut-saring pangkat. Dito nag-umpisa ang mga lungsod-estado o polis, kung saan galing ang salitang may kaugnayan sa komunidad tulad ng pulisya, politika, at politiko. May iba't ibang lawak ang polis. Ang pinakanararapat na dami na dapat bumuo ng polis ay 5,000 na kalalakihan sapagkat sila lamang ang nailalagak sa opisyal na listahan ng dami ng tao ng lungsod-estado. Halos lahat ng mga polis ay may mga bayang makikita sa matatayog na lokasyon na tinatawag na Acropolis o mataas na lungsod. Sa oras ng labanan, ito ang nagsilbing sandalan ng mga Greek bilang kanilang kalasag. Sa Acropolis makikita ang mga nagtataasang tirahan ng hari, at templo na pinamamahayan ng mga oracle o propeta, kung kaya't ito ang naging lunduyan ng politika at pananampalataya ng mga Greek. Ang mababang parte naman ay tinawag na agora, o pamilihan ng bayan. Napapalibutan ng mga pamilihan, at iba pang mga gusali na naging dahilan sa malayang pagbebenta, at pakipagpalitan ng mga produkto. Sa mga lungsod-estado, nadama ng mga Greek na sila ay bahagi ng pamayanan. Ito ang katwiran kung bakit ibinigay naman nila ang kanilang katapatang loob at paglilingkod. Mayroon ding mga dayuhan na naninirahan sa lungsod-estado, ngunit tanging ang mga mamamayan ng polis lamang ang pinagkakalooban ng kapangyarihan na pumili ng mga pinuno, magkaroon ng ari-arian, mabigyan ng katungkulan sa pamahalaan, at may pagtanggol ang sarili sa mga hukuman. Bilang kapalit, sila ay dapat na aktibo sa pamayanan, handang sumaklolo, at magbigay kalinga sa mga pulis sa oras ng digmaan. Dahil dito, nagbunga ito ng paglago ng mga lungsod-estado, at napalakas pa ito sa pag-unlad ng pagpapalitan ng mga produkto. Kalakip dito ang pagtaas ng bilang ng mga tao, na naging dahilan naman kung bakit lumipat sa ibang lupain ang mga Greek. Ang iba ay nagpunta sa baybaying dagat ng Mediterranean at Iton. Kahit na napadpad sila at namuhay sa malalayong puok, patuloy pa rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa pinanggalingang lungsod-estado o metropolis. Bunga ng pakikipagpalitan ng mga produkto sa iba't ibang sulok ng mundo, natuklasan ng mga Greek ang mga bagong kaisipan at pamamaraan. Ang alpabetong kanilang ginagamit at paggawa ng mga malalaki at matutuling sasakyang pandagat, ay hinango mula sa mga Phoenician. Samantala, natutunan nila sa mga Sumerian ang tamang pamamaraan sa pagsukat, at nakuha din nila sa mga Lydian ang paggamit ng barya sa komersyo at kalakalan. Ang polis, o lungsod-estado ng Sparta, ay itinayo ng mga Dorian sa Peloponnesus na matatagpuan sa timog na bahagi ng peninsula ng Greece. Sa buong Greece, ang Sparta lamang ang hindi nakadepende sa komersyo. Napalaki nila ang kanilang nasasakupan sa pananakop ng mga karatig puok na lupain, at nagdala ng bihag upang gawing alipin na mas kilala sa tawag na Helot, na siyang tagapagsaka sa kanilang malalawak na lupain. Ilang beses na nabigong maghimagsik ang mga Helot laban sa mga Spartan. Dahil sa mga pangyayaring ito, ay magtamo ng mga kalalakihan at kababaihang hindi nasisindak at may malalakas na pangangatawan. Ang bayat maging ang mga kababaihan ay hinuhubog na maging malakas na mandirigma.
Hindi gaya ng kababaihang Athenian, sila ang nangangasiwa ng lupang pag-aari ng kanilang asawa habang ang mga ito ay nasa himpilan. Hinahayaang makisalamuha sa iba habang masayang naglilibang at nangunguna sa mga paligsahan gaya ng pagbubuno o wrestling, boxing, at karera. Umusbong ang lungsod-estado ng Athens na matatagpuan sa gitnang bahagi ng peninsula ng Greece noong 600 BCE. Hindi akma ang lupain ng Athens sa agrikultura kung kaya't ang mga mamamayan nito ay nagmimina ng mga mineral, gumagawa ng mga palayok o ceramics, pangangalakal gamit ang mga sasakyang pandagat, at pangingisda. Pinalawak ng Athens ang nasasakupan nito sa pamamagitan ng pagsasanib ng ibang lungsod-estado sa ilalim ng kanyang pamamahala. Pinamumunuan ng isang tyrant ang Athens. Sa simula, sinasabing ang tyrant ay nangangahulugan na isang pinuno na nagsusulong ng mga karapatan ng bawat mamamayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang ilan sa mga pinuno nito ay umabuso at nagmalabis sa kanilang kapangyarihan upang mabago ang pananaw ng mga tao sa kahulugan ng salitang tyrant bilang isang mapaniil at walang habag na pinuno ng lipunan. Sa umpisa, ang Athens ay pinangangasiwaan ng isang hari na pinili ng asembleya ng lipunan. Ang asembleyang ito ay kinabibilangan ng mga maharlika at mayayamang mamamayan na may matataas na katungkulan sa pamahalaan. Tinatawag silang archon at mayroon silang malaking impluwensya sa pangangasiwa ng lungsod-estado. Hindi naglaon, umabuso ang mga ito at kinakatigan lamang nila ang mga patakaran na pumapabor sa interes ng mga mayayaman habang napapabayaan ang mga ordinaryong mamamayan sa lipunan. Hindi nagtagal, naghangad ng pagbabago ang mamamayang Athenian. Upang malunasan ang lumalalang kalagayan sa lipunan, inutusan ng mga aristokrata si Draco, isang mambabatas, na magpanukala ng batas na naglalayong baguhin ang sistema ng pamamahala. Hindi nagtagumpay ang nasabing paraan dahil itinuturing na isang mapaniil na batas ang kanyang nagawa. Maaaring nagtagumpay siya na malimitahan ang kapangyarihan ng ilan sa mga namumuno subalit, hindi niya nagawang malunasan ang problema sa pagkakabaon sa utang ng karamihan sa mga ordinaryong mamamayan at maliliit na mga ngalakal. Bagkus, ang nasabing patakaran ay hindi nabago ang pagkiling sa mga aristokrata na naghahangad ng kapangyarihan. Naganap ang tunay na pagbabago sa lipunan nang mahalal si Solon noong 574 na BCE. Nagmula siya sa pangkat ng mga mangangalakal at yumaman dahil dito. Kilala siya sa pagiging matalino at patas. Inalis niya ang pagkakautang ng mga mahihirap at ginawang labag sa batas ang pagiging alipin ng dahil sa pagkakautang. Pinagkalooban din niya ng karapatan ang mga ordinaryong mamamayan na lalaki na maging bahagi ng panghukumang lupong tagahatol. Ang mga pagbabagong ipinatupad ni Solon ay nakapaghatid ng kaginhawaan sa mga mahihirap at ordinaryong mga ngalakal sa Athens. Dahil dito mas lalong napaunlad ang pakikipagkalakalan ng Athens sa loob at labas ng lungsod-estado. Sa paglago ng kalakalan, napabuti ang kalagayan ng mga tao sa usaping kapakinabangan at kabuhayan. Pagsapit ng 546 na BCE, isa na namang mabuting mambabatas ang nagbigay ng kaginhawaan sa pamayan ng Athens sa katauhan ni Pisistratus. Kilala siya sa pagiging aktibo sa usaping politika at pamamahala. Kahit siya ay nagmula sa angkan ng mga aristokrata, binigyan niya ng katiyakan ang pamumuhay ng mga ordinaryong mamamayan. Higit na kakaiba ang mga pagbabagong kanyang ipinatupad gaya ng pagbibigay ng malawak na bukirin sa mga taong walang sakahan, pagpapautang sa mga mamumuhunan at maliliit na mga mangangalakal, pagbibigay ng pagkakataon sa mga taong nagnanais magsilbi sa pamahalaan, at pagpapahusay ng sistema ng irigasyon na nakatulong ng malaki sa paglago ng agrikultura. Naging matibay at matatag ang pamayanan ng Athens pagdating ng 510 BCE nang maluklok si Cleisthenes bilang pinuno. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, hinati niya sa 10 distrito ang Athens upang mapadali itong mapangasiwaan.
Ipinatupad din niya ang mga alituntunin na nagsasaad na ang bawat distrito ay maglalaan ng 10 lalaki na maglilingkod sa lupong tagapayo upang mapadali ang paglikha ng panibagong batas at masiguro na ang bawat distrito ay may pantay na kinatawan sa pamahalaan. Bukod dito, nagawang mapatatag ni Cleisthenes ang Athens sa pagnanais nito na mapanatili ang kaayusan sa pamayanan. Sa kanyang pamamahala, ipinatupad niya ang batas na naglalayong mapaalis ang sinumang itinuturing na banta sa seguridad ng lungsod-estado. Maliban sa kanila, maaari ding mapaalis sa pamayanan ang sinuman kung ibinoto ito ng mahigit na 6,000 na mamamayan. Ang tawag sa paraang ito ay ostracism o patakaran ng pagpapaalis sa isang tao sa kanyang pamayanan subalit pinapanatili ang kalayaan nito. Ang pangyayaring ito ang nagbigay daan sa pagsibol ng demokrasya sa Athens kung saan binigyang halaga ang papel ng bawat mamamayan na makilahok sa pangangasiwa ng kanilang pamahalaan. Ang gininto ang panahon ng Athens. Pagsapit ng 461 BCE, napili ang strategos o general na si Pericles bilang pinuno ng Athens. Makailang beses siyang nahalal bilang pinuno hanggang sa siya ay namatay noong 429 na BCE. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, labis-labis ang mga proyektong napakinabangan ng mga mamamayan ng Athens. Pinunan ni Pericles ang mga katungkulan sa pamahalaan at marami ang nabigyan ng trabaho. Nabigyan din ng sapat na kita ang mga tao na siyang nagpaganda sa kanilang pamumuhay. Ang kanilang partisipasyon bilang kawani o manggagawa sa pamahalaan ay nagpatibay ng demokrasya sa Athens. Nabigyan din ng pantay na pagkakataon ang bawat mamamayang Athenian, maharlika man o maralita na makapaglingkod sa pamahalaan. Tinatayang umaabot sa 1/3 na bahagda ng mamamayan ay kabilang sa mga nanungkulan sa pamahalaan at palatandaan ng masiglang demokrasya. Sa kabila ng mga pagbabagong ipinatupad ni Pericles, may mga pangkat ng tao sa lipunan ang hindi nasiyahan sa kanyang mga nagawa. Ayon sa mga aristokrata, ang ipinakita niyang mga pagbabago ay naging sanhi ng pagkalugi ng pamahalaan at paghimok sa mga karaniwang mamamayan na maging tamad. Subalit, ipinagtanggol niya ang kanyang mga nagawa at matagumpay na naisulat ni Thucydides, isang historiador. Ayon kay Pericles, ang konstitusyon ay isang demokrasya dahil sa ito ay nasa mga kamay ng nakararami at hindi ng iilan. Dito ipinahiwatig ni Pericles ang kahalagahan ng partisipasyon ng bawat mamamayan sa pagtaguyod ng demokrasya at pagsunod sa nakasulat sa konstitusyon. Ang panunungkulan ng nakararami sa pamahalaan ay nagpapakita ng pagpapalawig ng demokrasya at pagsunod sa konstitusyon na siyang pangunahing batas ng estado. Sadyang makabuluhan ang edukasyon para sa mga Athenian. Dahil dito ay nagpatayo sila ng mga pribadong paaralan na kung saan ang mga lalaki ay tinuturuan ng pagbabasa, matematika, musika, at mga obra ni Homer na Iliad at Odyssey. Bukod rito, kabilang din sa kanilang pinag-aaralan ang sining, usaping pampulitika, at mga asignaturang nakatuon sa palakasan. Pagtungtong ng 18 gulang, tuturuan ang mga lalaki sa mga gawaing panghukbo sa loob ng 2 taon hanggang sa maaari nang maging bahagi ng pamayanang Athenian at maging aktibo sa pamahalaan. Ang pangunahing ikinabubuhay at pinagmumula ng pagkain ng mga Athenian ay pagsasaka. Ipinagpapalit nila ang mga labis na ani sa iba't ibang kasangkapang pantahanan. Kahit na maluho at mag-ara ang mga gusaling pambayan, ang mga tirahan naman ay karaniwan lamang, kahit na ito ay pagmamay-ari ng aristokrata. Sa kabilang banda, payak lamang ang naging paraan ng pamumuhay sa Athens kung tutuusin. Subalit mula sa payak na kalagayan na ito ay nalinang ang mga pinakamagagaling na alagad ng sining, manunulat, at mga pilosopo na hinahangaan, sa buong mundo hanggang sa kasalukuyan.